Sabi po ng kampo ni Sorolla, inawat daw agad. Oh! Yun na mo yung kaliwa ni Condes. Si Rocco naalog mo. Yun lang. Timo. Papitik-pitik ng jab, na right cross. Tumatarget naman. Yun, tinamaan ng isa. May isang Indonesian boxer noon na nagahari sa minimum weight division. Literal itong halimaw at batak sa pakikipagbakbakan sa ibabaw ng lona. Siya, si Muhammad Rahman, na kilala rin sa bansag na darak breaker. Pumasok ito sa laban na may kartadang 61 wins at 29 via knockouts na may 5 talo lang. At marami sa kanyang pinatumba ay mga kababayan nating Pilipino na wala man lang nakabawi sa kanya. Kaya naman gano'n na lang kalakas ang loob ng kanyang kampo na kumpiyansang panibagong Pinoy na naman ang lulod sa kanyang harapan. At hindi na nakakapagtaka kung bakit isa siya sa mga kinatatakutang world champion noon na hawak ang IBF minimum weight title. Mula naman sa tahimik na bayan ng Look, Romblon, sumulpot ang isang Pinoy boxer na binansagang The Little Pacquiao. Marami ang nagsasabing ang kaliwang kamao ng boksingerong ito ay may bilis, estilo at lakas na maihahambing sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. At ang Pinoy boxer na tinaguri ang The Little Pacquiao ay walang iba kundi si Florante Condes. Noong July 7, 2007, dumating ang pinakamalaking pagkakataon sa kanyang karera. Isang world title shot laban sa nag-aharing kampyon sa mismong baluarte nito sa Jakarta, Indonesia. Ngunit bago ang laban, minamalit ng kampo ni Rahman at ng mga media sa Indonesia si Florante Condes. Para sa kanila, isa lang siyang easy fight o tune up para sa kampyon. Kaya mataas ang kumpiyansa nilang magiging madali lang ang laban at madadagdag si Condes sa mahabang listahan ng mga Pinoy na kanyang tinalo. Dahil mas nakatonang pansin ng kampo ng kampyon sa mas malaking laban na kanilang niluluto kontra sa isa pa nating kababayan na undefeated prospect noon na si Milan Milindo. Kaya naman sa mismong gabi ng laban, pumasok na isang heavy underdog ang kababayan nating si Florante. Halos walang naniniwala sa Jakarta na kayang talunin ng Pinoy ang halimaw na Indonesian World Champion. Pero hindi nila alam, bit-bit ng The Little Pacquiao ng Romblon ang isang pamatay na kaliwang kamao na nakahandang magpasabog sa oras na tumunog ang bell. Pagtunog pa lang ng bell, sinubukan agad ni Muhammad Rahman na kontrolin ang kalagitnaan ng ring gamit ang kanyang jab. Ngunit agad ay pinaramdam ni Florante Condes ang matinding banta ng kanyang kaliwa sa pamamagitan ng malalakas na counter punches na agad nagpatras at nagpakabas sa Indonesian champion. Sana po hindi matutuloy dahil yung Indonesian promoter, wala pa na naman pera. Nakialam na po ang Ministry of Sport. Mananalo, bibigyan po ng Ministry of Sport ng Indonesia ng additional aljoharo na si Dante Ortiz. Dadalhan niya ng additional 10,000. Pero hindi po nakarating si Dante Ortiz, pati po yung $10,000. Kaya naging premium po laan ni Condes ay 3,700. Pagpasok ng round 2, sumugod agad si Rahman gamit ang kanyang volume punching para subukang guluhin ang depensa at diskarte ng Pinoy. Pero hindi nagpadala si Condes. Kumonekta siya ng matitinding hook sa katawan ng kampyon na naging dahilan para bahagyang bumagal ang mga sugod nito. Ang kinakain ay tamang pagkain at walang, alam mo na, walang kalokohan. Walang kalokohan naman. Although dito naman sa Indonesia, dahil predominantly Muslim country, ay wala naman pork na hinahalo. Hindi naman makailangan ng buksingero yung pork. Oo. And then, tandaan po natin, yung Condes ang malakas. So pagka walang tamang bandage yan, pwede pong mabali ang kamay mo lahat. At saka yung confidence level, yung mental outlook niya na, uy, kulang ako na something sa glove ko. Pakiramdam, alam ng boksingero yan pag mali ang pakiramdam eh. Right, nakita mo, tumatama si Condes, ibinubuhos pa rin niya, suntok niya. Although sinasabi siya sa akin ni Condes doon, tuwi pong tatama ang suntok ko, masakit po. Lagumbay Ang ating po referee. ay si Wayne Hedgepeth, the pride of USA. Oo. Mga kaibigan, so far, Rock looking for his spots. Baka aware din si Rahman ng power nito si Condes. Oo. At tingin ko, alam ni Condes na sila ang dayo diyan. Kailangan siya ang magdala ng Ronde 2. Terima kasih, as they say. Thank you very much for watching us, as they say in Indonesia. At alam mo na kasama natin mga taga-Channel 4 dito nung 97 Southeast Asian Games. Mahilig sa sports sa mga taga-Indonesia. Pagsapit ng round 3,
agresibong pumasok si Rachman at pilit na itinutulak si Condes sa ropes para maipit ang ating kababayan. Lager to. Katunayan nga sa kanyang labisyang na panalo, 18 ang nako. Nakailang 8 rounder na ba ito? Marami-rami na rin eh, no? Na 10 rounds. 8 at saka 10. Marami na. Sino? Si Condes. Oo. Halos lahat. Dito nag-umpisa sa atin si Condes. 4 rounds, 6 rounds, 10. Hanggang maging kampiyon si Condes. 5 talo, 5 draw. 29 ang knockout niya. Hindi masamang record ito. May mga Pilipinong tinalo ito. Totoo. Po, nung siya nag-uumpisa pa, 10 rounds, naglaban siya nila ni Benji Sorolla. Tinalo po si Condes ng split decision. Okay. Yung dalawang judge po kay Sorolla, controversial. On the other hand ho naman, itong Benji Sorolla, tumabang po ng title fight dito po kay Rachman. Ngunit sa kalagitnaan ng round, tumama ang malakas na left hook ni Condes na nagpabagsak kay Rachman at nagulat ang buong RCTI studio sa Jakarta habang pilit namang bumabango ng Indonesian champion. Ni Condes. Si Rako, naalog mo eh. Okay pa, pero naalog ha. Pero pag tama sa kanya ni Condes, bumagsak siya, siguro nakaramdam pa siya ng hilo, lumuhod siya eh. Ito dito deadly si Condes pag nakatikim ng masarap na suntok tuloy-tuloy ito. Oo. At tingnan mo naman ha, ang follow-up ni Condes, talaga namang Ay, walang tigil. Oo. Pero matapang yung Rachman, pumapalit kahit galing sa lockdown ha. At saka alam mo siya pa rin yung hometown boy eh. Pag naglalaro ka in front of your countrymen, hindi ka agad tutumba niya. Kita mo siguro ng mga tao dahil nga kumounter yung Rachman, tinamabuli sa katawan ng kalawa. That left. He packs a wallop, and you all know the relationship Rod has had with Manny Pacquiao over the years. I'm sure maraming plano para kay Condes. Although Rachman here medyo nakaka-remate. Medyo sabi ni Condes, wala yun. I-stand Pacman din sinusuntok nila sa dalawang kamay niya. Mukhang idol, pati bigote. Kaya Little Pacman ang tawag sa Wala kanya. masama doon. Okay, exciting ang nga ulit. Fourth round na po tayo. Nagkaroon na po tayo ng first knockdown. Ito po ang International Boxing Federation. Ba, yan po ang hirap pakikidayo sa ibang bansa. Yes. Medyo mababa ang suntok na yun ni Rachman, pero may pulp protector naman, kaya hindi po winarningan ng referee. Talagang ito ang strength ng mga weights ng Pilipino and Southeast Asians for that matter. Thailand, Indonesia, Philippines. Itong timbang na to hanggang bandang yung weight ni Pacquiao. Yung bumubuelo si Condes. Kaya nagtatamaan po si Rachman doon, Pero matapang yung Rachman. Matapang. Despite na galing siya sa knockdown kanina, kumapalit po. Pero halata natin pag tinatamaan ni Condes, sasaktan po yung Rachman, matapang na din talaga. At ayon sa kay Condes, makausap po ang sabi niya, nung manakban din siya, sabi niya, masakit po, pero kailangan po natin isuntok para tayo manalo. In the meantime, Condes a bit wild at this point as he's trying to set up his prey. Rachman is trying to look for cover. He just misses with the right hook there. You know what Condes wants to do? He wants to throw the big one. Gusto niya matamaan niya at man-knockout ka dahil nasa ulo palagi ng isang boxing ng pagdayo. Ng boxer sila, nasa tuktok na rin. The earlier it ends, the better for them. Right. Kasi exposed sila sa danger. Bob, may ginagayang lolo mo. Pero exciting siya, exciting. Ay, nalababan yung Condes. Napanood naman natin na ilang beses yan. Talagang paglaban ni Condes, exciting ang laban niya dahil nga slugger. Nataon naman ito, kampiyon talagang ayaw din ibigay yung kanyang corona. Dahil nga po, kita po naman natin ng paghihirap din ang nangyari dito sa kampiyon na ito. Hindi na naman si Condes ang nahirapan sa laban na ito. In terms ng pag-iisayo, hindi matutuloy. Pag-iisayo ka uli, napakahirap po niya. Sira yung buwelo, momentum mo bagay. Pareho silang nakaganon. Florante Condes continues to work the body of Rachman as this round comes to its... Sa pagpasok ng round 5, ginamit ni Rachman ang kanyang karanasan at pilit na idinidikit ang laban sa pamamagitan ng pag-clinch para mabasag ang timing at maiwasan ng mga pamatay na patama ng Pinoy. Ito, scheduled for 12 dahil World Championship po ito. Well, ang isipo po, si Condes, sa katawan niya sinusuntong talaga yung champion, yung si Rachman. Pero yung Rachman maganda magdepensa. Masdan mo. Moy, 71 fights. Hindi ka magtatagal sa business na ito kung
hindi ka matibay at mautak, ano ha? Right, oo. Wala lang power mo yun. Walang power eh. Pero maraming maluntok, oh. Kita mo, oh. Kaya the issue about the gloves was pertinent, as you mentioned. Yes, sa pa nga, and then bigla ka lang matutulog. Yung magugulat ka pa eh, di ba? Oo. Ngayon, ang ginagawa ni Condes, para bumukas sa itaas, kinakatawan muna niya. Pag nakita niya nakabukas sa itaas, saka niya sinusuntok sa mukha. So, ang atake ng Condes agree. ngayon, ibaba, itaas, ha? So far, no low blow. So, it favors Condes, ha? At usually, may referee sinusukat yan eh. Oo, oo. Eh, may kanya-kanyang distances yan eh. Oo. Very subjective yan. Pero dapat ang referee, tama naman, hindi mo, may mga pulp protector Oo naman, oo Pag masdan mo pulp protector ni Rockman mataas, oh. And I hear the resibo. Tama ka si Condes dito sa laban na ito. At papasok na po ang round 6. Totoo. And then tingin ko po, abante po ang ating boksikero dahil nga po nanganak daw silang third round. Tingin ko yung fourth at fifth round, ang resibo po ay si Condes. Kaya tingin ko po, comfortably nakakalamang siya ng 3 to 4 points. Pero alam niyo po, pagka tayo dayong ganyan, yun yung mga judges, although may isang Pilipino, may isang Indonesian, pero hindi po tayo nakakasiguro na doon sa Thailander kung ano po ang kanya yun. Tingin ko ang deciding vote diyan kung Thailander. In the meantime, friend of In This Corner has been Ginebra San Miguel as well. And we'd like to thank Thunderbird Resort for making this presentation possible. We hope you're enjoying this Florante Condes attack on the Rockman title of the IBF Mini Flyweight Championship, which happened in Jakarta, Indonesia. Well, said yun, ang dalawang boksingero, konsentrasyon sa katawan, ha? Full sa katawan ni Condes, Kung ha? meron weakness man si Condes, anong base mo rito? Well, ang ano ko lang, yung pag minsan na kinakapos ng Condes. Okay. Dahil nga, ang Okay. suntok niya puro todo. So, wala sa walang pacing na suntok. And then, tingin ko, hindi napakatibay ng katawan ng Very Condes. very young fighter, in fact, at Moy, hindi pa nagka-train dito sa sa Las Vegas o sa he's 27. Actually, it's 25. 25. So bakit 27 nakalagay rito? Nakamali siguro ang... Si Jerry kumakain siguro nung nagtatype. Of course, it's interesting that another Filipino champion is making waves. Both fighters going toe-to-toe at this juncture with 50 seconds remaining in round number 6. Kasi si Rockman naghahabol eh. Dahil Yes, alam niya, good point. ibibagsak siya yung last 2 rounds sa kay Condes. Kaya ngayon si Rockman ang nagdadala ng Kahit pa paano, hindi bihirang-bihira ang headbutt doon. Ano? totoo. Ito po, umatake na po si Rockman, oh. Rockman trying to bore in. Ayun, oh. Yung papitik-pitik, ano? Ganun pala talaga sumuntok sila, no? Oo, hindi nakatodo suntok niya, no? Nagko-conserve din siya ng energy. Oo, pero kita mo naman ang mga ganti ni Condes. Sa round 7, sumugod agad si Rockman para magpasikat at makuha ang boto ng mga judges sa sarili niyang bayan. Pero hindi nagpabuli si Condes. Sinalubong niya ito ng matitinding direktang kaliwa na agad nagpatigil sa bawat sugod ng kampyon. 7th round of the Rockman Condes battle for the IBF Mini Flyweight title. The Indonesian in red is Rockman. He is the defending champion. Condes in the familiar Al Joharo colors with the flames on the left thigh. Sam Sarmiento with Moilanes here. We hope. Uy, Hindi yan si Condes, oh. Maraming suntok siya. Hindi ngayon tumatama dahil gusto niya mamaksak niya uli ang kalaban niya, eh. Kaya nagigigil, oh. Rockman on the other hand strikes me as somebody very patient. Ha? Alam mo, tingin ko nag-amateur fighter ito dati. Oo. Magandang- Alam ko, nag-represent sa Indonesia sa Baka SEA Games ito at least. Asian Game. Siguro. Oh, good left hand that time. A left straight coming from Condes. He goes to the body now. He's got Rockman in a bit of trouble. He's looking for the opening. That right hand is there. The left is there as well. He goes to the body, but Rockman throws some punches at least to parry off Condes. Maganda mag-blocking yung Rockman, pero kahit pa paano, hindi pumapasok sa hukbo ni Condes. Oh, good right hand coming from Rockman. That shot. Condes is trying to shake it off. Oh, Rockman with the initiative in this round 7. Haligi na sila, no? Kanina si Condes sa pumapasok, yung po naman, si Rockman naman.
And the crowd relishing the action. Less than a minute to go in the 7th. One knockdown so far. Happening in the 3rd. Again, thank you very much, San Miguel Beer, Ginebra San Miguel, and Thunderbird Resort. Yung mga upper na maising ganun ni Rahman. Masakit po yan, ha? Oh. Actually, matibay-tibay lang itong contest kaya hindi nauhulog eh. Oo. Pero si Contest Seb, hindi pa nananakdown yan. Ha? Aha. Hindi pa nananakdown yan. Ayun, yung mga sundot ni Contest sa katawan, no? Kung mga ganti po naman si Rahman, yung mga upper sa mukha, oh. Oh, look at that. Connection by Rackman. Final 10 seconds. Very close to round na ito. So, Actually, early part si Contest, pero later part, ha? Si Rahman. Si Rackman is doing a good job of at least counter-punching possible of the IBF Mini Flyweight title battle featuring Mohamed Rackman Saladin Urbin Sakat. Kawawa na may announcer kung babasahin mo yung buong pangalan, ano ha? Against Florante Condes of the Philippines. Si Aljocaro po ng, ano ba siya, Binangonan? Binangonan. Well, marami na rin ba siyang boksingero? Marami. Si Bernabé Concepcion, isang sikat niyang boksingero. Boy, sino yung nakadilot, parang interesado Yun yung po ang Ministry of Sports. Kaya po natuloy na ang yung bigote. Yung laban na yan, siya po ang sumagot sa premyo. Para nagpagkatuluyan ito, ha? Pagkatuluyan dahil sumali na nga po ang Indonesian government dahil ma-istripan po ng title si Rahman kung hindi matutuloy ang laban. Magiging vacant yung title. Vacant. In the meantime, Condes looks still like he's fresh as a daisy, actually. Although Rackman is trying to bore him. He gets tagged. Condes has been hit in this fight. Maraming tao rito, hindi na kailangan ng upuan. Boy, tayo na. Tayo, pati yung mga nasa una nakatayo eh. Dahil nga po, naghahabol dito si Rahman dahil nga ang nasa ulo nila dihado si Rahman dahil na-knockdown. And so far, no knockdowns have happened since Laban niya kay Sorolla sa TV rin. At nakita ko po na talagang fighter. Marami pa may kaya sabi yung kay Aldo, tingin ko malalaban ko na maganda doon. Kailangan, tamaan nyo na maganda ito dahil may tibay din. I agree. At saka alam mo, yung misconception, manipis, payat, okay? Na walang power. 37, ano ba kaya? 71 fights na, no? Marami na pinagdaanan nito. Oo. Saka usually mo, di ba? Yung mga payat, yun yung mga may power. And kuminsan dulo ng suntok lang, meron na eh. Talaga. Yung Condes, sa ngayon, yan pagka malayo ang ganyan, malapitan, hindi agad siya makakapagpatumba dahil nga nakadikit yung ano. Parang si Morales nung kagalingan niya, di ba? Manipis din naman si Eric Morales eh. Pero ganda tumiming nung araw, no? Nung Alexis Arguello. Oo. Nung araw, payat na payat yun. Parang toothpick yun, pero pag tumama, patay ang kalaban. Oo. Toothpick, ha? Samantala, patapos na po. Interesado yung mama. Ano ba? Yung Ministry of Sport, nakatayo na po. Yan. At saka may sinasabi. May sinasabi. Round championship featuring Florante Condes in the black trunks up against the defending champion Mohamed Rackman of Martinez dos Santos Stable Bilitar, Indonesia. Marahate, mahilig yan. Kaya nga. Kaya naman pati naman sa boxing, ito pong Indonesia, may world champions din sila ngayon. Si Chris John, WBA, pero na yun ni Condes, ha? Si Condes. Medyo may pagka-wild kuminsan ito Oo. ginagamit niya yung ring parang sandalan, ano ha? Rupa-dup, ha? Para si Ali. At saka si nung kay Foreman nun, ano ha? Oo. Pero Well, si Condes po, dahil nga po, pinatatamaan din naman sa katawan, no? Kontik na, medyo malambot ang kanilang tali, eh. Kaya medyo, no? Hindi po daw knockdown, sabi ng ating Hindi naman responding to the action. They want their champion to look for the opening. Bit of a push from Slugger ka. Nakakaubos ng hangin yan, ha? Oo. Yung mga suntok na hindi ko matama, Seb. Yes. Ako, ano yan, ha? Yung ganon, dahil ng ganon, di ba? Magaling makapagod. At saka isa pa, yung Rackman ang atake sa katawan, eh. Oo, sinisilip ang katawan niya. Talagang madali ka mapagod pag kinakatawan ka. I agree. Tapos yung frustration mo na hindi ka makakonect, di ba? Ay,
Kaya kung minsan masakit sa shoulder area yan, ha? Pag yung overextended yan, masakit yan. Totoo. Maring hindi niya nararamdaman ngayon, pero mamaya, ay, ang sakit yan. Well, si Condes, hindi nadain niya tapos nalaban yung kanyang mga knuckle. Eh dahil nga doon sa nangyari, hindi nabigyan ng nakasanayan niyang way of nasusuntukin. In the meantime, round number 9, we're glad you're watching this with us. San Miguel Beer and Thunderbird Resort making this presentation very possible. Alam niyo kung wala ho tayo napapanood ng mga malalaking boxing events. Totoo po. Maraming po salamat sa dalawa nating magigiting na sponsor. Pumasok ang dalawa sa round 10 na tila bagising nagising pa rin ang kagustuhang matapos ang laban sa pamamagitan ng knockout. Hedge pet. Yun. Baka naman kasi magkauluhan. Sayang naman, ang layo na ng binyahe ng laban na to. Well, si Konting po niya, commissioner. Ang ating network, TR ito, sa gabing ito. Salamat po, Mr. Joy Sabelo. Pinagbigyan niyo po kami. Sa gitna ng matinding palitan, nakahanap ng tiyempo si Condes at pinakuwalan ng isang malakas na kanan. Diretso itong tumama kay Rahman at muling napabagsak ang kampyon para sa kanyang ikalawang knockdown sa laban. Ang bilis ano? Oo, Ang bilis. Nakitok eh. Mabilis po ang nangyari. Na bumagsak po si Total, lusob na si Condes, ano? Oo. Pero tinatabog si Rahman. Sige, punta ka dito. Oh. Mas mabigat yung knockdown ng third kesa rito. Oo, Ito, may gulat lang ito eh. Oo. Sana nang tumama. Yung third down, kaliwa eh. Nakakatuwa. Maganda nga naman venue ang TV studio dahil ang ganda ng ilaw eh. Samantala, actually mga kaibigan, kung mapapanood yung kabuuan nito, may mga dancer pa nga sa umpisa ito eh. No? Oo. Dahil lang sa interest of time, hindi natin mapapakita lahat yan. Ano, ha? Samantala, yung Rahman may desire sumiksik. Alam mo, bilib ako sa record niya mo yan. 5 lang ang talo niya, 5 ang draw niya. Hindi masamang record to, ha? Oo. Saka matapang ha. Despite na galing sa knockdown. Pagsapit ng round 11, kahit 2 beses nang bumagsak, buong tapang pa rin sumugod si Rahman para maghanap ng tsansa na maka-knockout. Pero sa kabila ng matinding gigil ng kampyon, napanatili ni Condes ang kanyang kontrol at patuloy nitong nadidiktahan ng laban. And he is persistent. At saka gusto ko sa kanya, hindi away kalye, pero pasok siya, nasa loob siya. Oo. Bakit naman ako lalayo? Yan. Makikipagdikdikan siya, wala lang siyang jab talaga. So alam niya kasi pagkadikitan, hindi siya matatamaan ng malakas ni Condes. Si Aljoharo, nagsisisigaw doon sa kanto no? Oo. Sabihan mo nga, huwag na siya nagsusombrero, hindi ko makita mukha niya nervous yan. Susuot niya kasi yung sombrero ng Thunderbird. Dahil major sponsor po ni Condes ang Thunderbird. Kaya naman pala niya sa top. Gumising ang tao. Gumising ang bayan. Tinamaan po doon si Rahman pero kumanti po ngayon, no? Ang kulang kay Rahman, isang solid na atake sa katawan ni Condes, no? Hindi siya maka-atake ron, Pero kita mo, sa ngayon yung Condes para nasaktan ng tamaan. Oo naman. Ilang sunod-sunod yun mo, 4-5 yata. Yun ang disadvantage of being wild, no? Yung headhunter ka Oo. Nagsisigawan pa mga tao dahil ako maatake si Rahman. Rahman may pangako siyang bibigyan niya ng 75 million rupiah. Equivalent ho ata ng mga 50 ng dolyar. Ako, mayaman ako pag nasa Indonesia ako. Milyonaryo ako doon. Oo, milyon ang pera natin doon. Laki ng pera nila, no? Gusto ko dyan, Uy, tinamaan po doon si Rahman na isang magandang kanan, ha? Although si Condes is allowing himself to, medyo may pagod na rin, kaya ginagamit niya yung ropes, Oo. Sumasandal siya as early as 6 rounds back, actually. At saka nasa ulo ni Condes, meron Yes. out. Meron na po tayong 20 hunang knockdown. Yun po, nasa ulo ni Condes. Kaya si Condes po ngayon, kumaka-counter-counter na lahat. Sa huling 3 minuto, ibinuhos na ng dalawa ang lahat ng kanilang natitirang lakas at walang gustong umatras. Sadsad kung sadsad at diretsahang sa bayan ng patama. At saka marami po mga santong si Condes ang hindi tumatama. Dahil nga po sa medyo cheerleader. para maging mag-cheer. Magising, oo. Ang ating kababayan, nasa peligro. Oo, mawawala ang corona natin. Kaya mahal ng Siyempre naman. Indonesia, ng gobyerno nila, dahil ng Minister of Sport mismo, nag-ano lang Wala talagang power. Merong punching speed, may hand speed, pero walang power.
There lies the difference. Lalim nun. Alam mo kasi sa bilis ng kamay ng Rockman, kaya po natalo yung sa Rollins. Sa dami ng kamay, inawat agad ng referee. Yan, katulad yan. Kita mo ang bilis ng kamay ng Rockman, no? Pero walang lakas, ano? Wala. Walang I'm sure Condes Hindi pa kakalagay ng tamang bandage. Nakalaman po doon si Rockman dahil nga po, hindi naman sila napakalakas sa mundo. Marami na. sometimes, but you know, the line of the judges, I don't think anything in that sort will happen yet. Sisigaw po si Aldo Haro doon sa corner. Either to just coast along, freeze the ball, as they say. At tingin ko itong last round na ito, nakuha po ng Indonesia. Ni Rockman, halos walang tinapon yung Condes, eh. Masyado ang kanyang pakaka-press the ball. In the great freeze, alala mo yun ng 1950s. Halos hindi siya sinusundo. Nasa akin yan. Huwag na rin dapat gawin yan dahil mabuti po kung fair ang mga judges. And if you do that in Las Vegas, Vegas judges don't like that. Yes. Ayaw nila yun. Yes. Gusto nila to the finish, eh. Talaga. So ito po si Condes, malamang mapanood natin niya sa undercard ni Pacquiao. Okay. So that'll do it for this fight. Pagkatapos ng 12 round ng gera, sa pamamagitan ng split decision, official na inagaw ni Florante Condes ang corona para maging bagong IBF Minimum Weight World Champion. Pumasok man siya sa Indonesia bilang underdog, ngunit sa mismong baluarte ng kampiyon siyang nagwagi at umuwi sa Pilipinas bilang bagong world champion.